Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-14 sa buwan ng Marso, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District. Siyempre, the man behind the Lingkod ng Bayan, Police Colonel Ben Liner Capili. Ang programa ay tayandag sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng SM Supermalls at SM Mega Mall, located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, EDSA Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng JB Stark Gaming Company. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB, DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po. At sa inyong talapitan sa radyo, 1242 kHz AM band, DWBL. Ngayong araw na ito ay mapalad po tayo at magto-travel na naman tayo ng layo. At siyempre, meron din po tayo mga panauhin. Mamaya po, no? So, pinagtatagal ko ng konti dahil pinag-iinit ko siya sa kanyang upuan. And thank you very much kay Corporal Robin Barameda, ang ating pilot. Kasama ko po at let us welcome back no, yung aking co-anchor, Police Captain Julius Criste. Magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali sa iyo, Tita Flory, partner. Namiss kita. Pero bago ang lahat, congratulations muna syempre at congratulations sa iyo, partner, for awarding yun. Sa paggawad sa iyo ng parangal ng EPD, ha? Nakita ko, partner, napanood ko. So, yun nga,
Go ahead. Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Pero bago nga tayo magpatuloy, partner, syempre batiin muna natin ang ating minamahal na ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kay Police General Rodolfo S. Azurin Jr., gayon din sa aming NCRPO Director, kay Police Major General Edgar Alan Ocubo, at sa aming District Director, kay Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta, at syempre batiin ko na rin, partner, ang aming Chief of Police ng Marikina, kay Police Colonel Earl B. Castillo. Partner? Okay, pakisabi naman kay Corporal Barameda, paki-post down ng link na. Magandang tanghali kay Ate Elsa, kay CDDS, kay Ma'am Kat Kapili. So, we have 5 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. SM Supermalls and SM Mega Mall. Magandang tanghali din po sa kila Attorney Eric Valero, Attorney Bob Peik, Executive Director, Attorney Sherwin Visconde ng NCR LTFRB. So this time, atin na pong ihatid ang ilang mga pag-uulat mula po sa ating mga police reporters at PNN reporters. Kick-off ceremony of Women's Month. Ihatid mo ang detalye, Patrolwoman Melin Loquias. Para sa mga aktibidad ng Eastern Police District sa mga nakaraang araw, ipinagdiriwang ang buwan ng kababaihan na dinaluhan ni Miss CJ Chris Judes Laksikan, Head of Country Operations of Grab Philippines. Binigyan ng parangal at pagkilala ang mga kababaihan ng Eastern Police District sa kanilang ipinamalas na angking galing sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa iba't ibang aspeto, mapa-administrasyon man o operasyon. Dinaluhan at pinasinayaan naman ng District Director ng Eastern Police District na si Police Brigadier General Wilson C. Asueta ang Muslim Community Engagement with Masjid Visitation and Dialogue Engagement sa Barangay Tumana, Marikina City para sa mas pinalakas at pinalawig na ugnayan sa pagitan ng pulisya at sa mga kapatid nating Muslim, kaugnay sa programang Kasimbayanan o Pinagkaisang Kapulisan, Simbahan, at Pamayanan at M+K+K=K, Peace and Security Framework ng Acting Chief PNP nito lamang March 7, 2023. Dinaluhan naman ito ng mga Muslim leaders, kabilang na ang kanilang mga imam, upang magbigay suporta sa programa ng PNP na naglalayong magkaroon ng magandang ugnayan tungo sa maayos at mapayapang pamayanan. Nagsagawa naman ng earthquake drill for calendar year 2023 saktong alas 2 ng hapon ng March 9, 2023 ang mga kapulisan ng Eastern Police District kung saan sabay-sabay na nakidak, cover and hold ang pulisya. Ang nabanggit na earthquake drill ay isinagawa sa iba't ibang himpilan ng pulisya ng EPD, kabilang ang Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan at ng District Mobile Force Battalion. Layunin na isinagawang aktibidad ay sanayin at mabigyan ng tamang kaalaman ng bawat miyembro ng EPD kung saan ang mga dapat gawin kung sakaling mangyari ang ganitong kalamidad tulad ng lindol. Nasabat naman ng tumataginting na mahigit 300 at 6,000 pisong halaga ng illegal na droga nito lamang March 10, 2023. Sa ikinasang bypass operation ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay San Roque, Pasig City. Nakilala ng pulisya ang nahuling suspect na si alias Leslie, 30 anyos, tubong Antipolo at isang residente ng Barangay San Mateo, Rizal. Agad na naaresto ang babae matapos makabili ang nagpanggap na pusher buyer na isang sachet na naglalaman ng hinilalang illegal na droga. Na-recover sa kanya ang 12 sachet ng hinilalang shabu na may timbang na
gramo. Nahaharap ngayon ang suspect sa reklamong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nakakulong sa Marikina City Custodial Facility habang ang mga nakumpiskang drug evidence ay nasa kustodiya na ng Crime Forensic Division para sa masusing eksaminasyon. Pinasinayaan naman ng Director ng PNP Chaplain Service na si Police Brigadier General Jason D. Ortizo ang Monday flag raising and awarding ceremony ng Eastern Police District. Bilang panauwing pandangal, ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng District Director ng EPD, Police Brigadier General Wilson C. Azueta, kasama ang miyembro ng Command Group, District Staff at iba pang EPD key officers. Pinakatampok na bahagi ng programa ay ang pagbibigay ng pagkilala at parangal sa mga miyembro ng EPD Council of Interfaith Leaders and Life Coaches para sa kanilang suporta at gawain sa matagumpay na implementasyon ng kasimbayanan sa EPD. Kasunod naman nito ay ang natatanging parangal sa mga kapulisan ng EPD mula sa impilan ng pulisya ng Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan, kabilang ang District Mobile Force Battalion, kaugnay sa ginanap na 4th EPD Firearms Proficiency Test noong ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Labis ang pasasalamat at papuri na ipinaabot ni Police Brigadier General Ortizo sa Eastern Police District dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Patrolwoman Melin B. Loquias. At yun namang ihatid ang ilang ulat mula naman kay Police Staff Sergeants Joy Maris Micael. Ang lahat ng yan ay ihatid ni Patrolwoman, Police Staff Sergeant Micael. Para sa mga significant accomplishments ng Team Pamamarisan sa nakaraang linggo, tinatayang mahigit 10 gramo ng illegal na droga ang nasabat sa bypass operation ng District Drug Enforcement Unit noong March 7, 2023. Nakumpiska ang 2 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 70,000 piso. Ang suspect ay nakilala si alias Jenard, 27 anyos, residente ng Barangay Santolan, Pasig City. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Custodial Facility sa magkakasunod na operasyon. Nagpositibo muli ang kinasang bypass operation ng District Drug Enforcement Unit gabi ng March 7, 2023 laban sa isang lalaking drug suspect sa Barangay Maybunga, Pasig City. Matapos makumpiska sa kanya ang 3 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, nakilala ang suspect na si alias Chris, 47 anyos at residente ng Buenar Subdivision, Barangay Maybunga, Pasig City. Tinatayang mahigit 106,000 pisong halaga na illegal na droga ang nakumpiska sa nasabing suspect. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Custodial Facility ang suspect at nahaharap sa reklamong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, 2 off-duty na security guard timbog sa bypass operation ng District Drug Enforcement Unit noong March 9, 2023, alas 9 ng gabi sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Nakumpiska ang 3 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na may higit 15 gramo na nagkakahalaga ng 106,000 piso. Ang mga nakumpiskang illegal na droga ay nasa kustodiya na ng PNP Forensic Group sa Camp Crame, Quezon City para sa masusing eksaminasyon habang ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Custodial Facility at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinisiguro ng mga kapulisan na mas paitingin pa ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang matuldukan na ang mga ganitong iligal na gawain para sa kapayapaan at katahimikan ng ating pamayanan. At para naman sa mga naging aktibidad, tuloy-tuloy pa din ang pagpapalakas ng ugnay ng mga kapulisan ng Mandaluyong City Police Station sa mga Muslim community sa kanilang nasasakupang lungsod. Kaugnay ito sa mas pinaigting na programang kasimbayanan at ang N+K+K equals K Peace and Security Framework ng PNP na kung saan nagsagawa ng ika-4 na Muslim Community Engagement with Massive Visitation and Dialogue
para sa ating Muslim brothers and sisters na ginanap naman sa International Bible Church Balangka Drive, Mandaluyong City noong March 9, 2023. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan at sinuportahan ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng Eastern Police District, kasama ang mga salaang police personnel mula sa District Community Affairs and Development Division ng EPD, gayon din ng Mandaluyong City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Govin Melway Unos. At yan po ang mga naging kaganapan sa Team ED Pamamarisan. Kaagapay mo, Joy Maris M. Micael. Okay, maraming salamat sa ating PNN and EPD police reporters, Police Staff Sergeant Joy Maris Micael at Patrolwoman Meline Loquias. Ang lahat ng yan ay handog sa atin, ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls at SM Mega Mall, gayon din po ng JB Star Gaming Company. We have 15 minutes after 12 o'clock. Kasunod po niyan ay ang ating pagpiplay ng AVP ng Regional IAS, Internal Affairs Service, PRO1. Internal Affairs Service was created pursuant to the provision of Title V, Republic Act 8591, known as the Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998, approved on February 23, 1998. On June 1, 1999, National Headquarters PNP issued General Order No. DPL 99-004 for the formal start of IAS operations effective on the same date. The order also deactivated the IIAO in various PNP offices nationwide. In turn, the first Inspector General issued Staff Memo No. 99-001, 99-002, 99-003 to constitute the IAS interim offices at the national, regional, provincial, district and city levels. The Regional Internal Affairs Service 1 has been at the forefront of providing excellent police service to the community which the PNP IAS had sworn to serve and protect. As we are in an extremely complex organization, our relationship with other units' offices in the PNP is becoming more complex. With this at hand, it is very clear that the protection and enforcement of individual rights, to solve the issue and the fast disposition of the Legal Affairs Division is our major concern. Regional Internal Affairs Service 1, on the other hand, has a total strength of RIAS 1 directors from 1999 to present. Current organizational structure. The assumption of the incumbent director of RIAS 1 Police Brigadier General Joseph B. Bayan on January 31, 2023, marks the beginning of a much greater responsibility, with the speedy resolution of all administrative cases by the service in line with the directive from the Chief, Philippine National Police on the so-called internal cleansing among members of the PNP. Its mission is to serve as the lead agency in the campaign against all forms of misconduct in the PNP through proactive inspection and audit and impartial pursuit of administrative justice. Our vision imploring the aid of the Almighty, by 2022, the Internal Affairs Service shall be a highly competent and credible institution providing an impartial disposition of administrative cases and a timely and accurate evaluation of the performance of PNP personnel and units for an efficient community and service-oriented police force. The Internal Affairs Service, which is constituted directly under the Office of the Chief, PNP shall exercise the following powers and functions. Proactively conduct inspections and audits on PNP personnel and units. Conduct proactive inspection, annual general inspection or operational readiness security inspection test and evaluation, AGI/ORSITE, and other special inspection to determine the state of readiness and willingness to perform official police functions as well as the character and behavior, and state of discipline of PNP personnel and units from the national headquarters down to the lowest police community blocks or precincts. Conduct management audit on all PNP units and offices to determine the condition, effectiveness, adequacy, and management of assigned resources to accomplish the assigned mission.
Render periodic reports on the result of inspections and audits and assessments, analysis, and evaluation of the character and behavior of PNP personnel and units. Investigate complaints and gather evidence in support of an open investigation. Evaluate evidence to determine the existence of probable cause, prepare pre-charge evaluation report, recommend for dropping or closing of complaints for lack of probable cause, or endorse formal charges to Legal Affairs Division for a formal hearing. Undertake prosecution of administrative cases involving PNP members before the IAS. Assist in the filing of appropriate criminal complaints before the courts as evidence warrants and the prosecution thereof. Establish Women and Children Desk to handle and facilitate complaints against PNP personnel involving violence against women and children. Conduct summary hearings on PNP members facing administrative charges. Hear and adjudicate administrative cases of PNP members. Review cases as may be referred on first instance or on appeal. Investigate and review applications for availing of benefits under PD 448 filed by IAS members. Coordinate with PNP Legal Service and assist the Office of the Solicitor General, OSG, on all matters involving petitions for certiorari, prohibition, and the like filed with the proper courts and prepare reports on the status and progress of those cases from time to time. Submit a periodic report on the assessment, analysis, and evaluation of the character and behavior of PNP personnel and units to the Chief PNP and the National Police Commission. Provide assistance to the Office of the Ombudsman in cases involving the personnel of the PNP. Conduct motu proprio, automatic investigation of the following cases. Organizational relationship with PNP. Logistical capability. Accomplishments. Legal Affairs Division. On the aspect of speedy resolution of cases, a total of 42 cases were elevated for summary hearing proceedings, wherein this office was able to resolve 41 cases and 1 ongoing summary hearing proceedings with details shown below. RAIAS 1 shared the same major concerns with our NIA, such as the partial implementation of Executive Order No. 101, which posed a significant challenge in the accomplishment of our mandate. Okay, inyo pong napanood ang AVP no ng Internal Affairs Service PRO1. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger at ng SM Supermalls, SM Mega Mall at JB Stark Gaming Company. Native of Quezon, married to Anibel Bayan, blessed with 2 children, namely Joseph Anthony T. Bayan and Nino Angelo Bayan. Class PNPA class 1995. He attended several seminars. And course, no? And course.
He was the previous chief IAS in 2022. Sorry, na-miss natin yung page, ano? Our guest undergone training like mandatory courses, police officer senior executive course, specialized courses, explosives incident countermeasure course, tactical explosive entry course, SAF commando course, jungle environment survival training, urban counter revolutionary warfare course. So with seminars, CSG competency course, private security executive management seminar, with departure orientation seminar, performance management system, office performance evaluation system, spiritual and moral revival seminar, RITS assignment record. He was the chief IAD in 2022. Deputy Director Regional IAS in November 2021. Director Regional IAS OIC. He received numerous and several awards. Hindi na natin pagtatagalin dahil lang una ko pong nasabi, no? Nung ating makausap ang nasabing opisyal, napakabait, napaka-accommodating. Amin pong pinasasalamatan at taus-puso kaming nagpapaabot ang LBKM po ng pasasalamat sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon. Let's just hear from our good speaker and guest yung expertise ni Sir sa serbisyo, no? Ang dami-dami pong award. With us will be the Regional Director of Internal Affairs Service, Police Regional Office 1, Police Brigadier General Joseph B. Bayan. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Flory Gabitan, and of course kay Police Captain Julius Christie. Tama ba? Ayun. Oo. Siguro take this opportunity RD, no? Batiin niyo po yung ating mga kababayan since parang napakalayo ng PRO1, no? It's in La Union yata. Go ahead po. Opo, una sa lahat, binabati ko yung author yata, author ba or the author, the man behind. The man behind this program, the Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Siguro yung Kaagapay kinuha niya dun sa class name nila kaya Kaagapay. Hindi nagkamali si Sir. Colonel, yeah. Si Colonel Ben Liner Capili. Paborito ko 'yan kasi direct underclass ko 'yan si Colonel Capili. And of course, binabati ko rin yung classmate ko diyan sa Eastern Police District, si Attorney Brigadier General Wilson Asweta. Magandang tanghali po. At of course, sa lahat ng mga taga-pakinig natin, actually, napakalayo nitong lugar namin dito sa, of course, sa lugar ng ating mahal na Pangulo at napakaswerte ko nga, na-assign ako dito sa Region 1, nasasakupan Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. At sa lahat po ng mga taga-pakinig sa buong bansa at sa buong mundo na rin, siguro narinig tayo sa buong bansa. Magandang tanghali po sa ating lahat.
Okay, sabi nga ni sir partner 'no, napakalayo. Sanay naman tayo mag-travel ano, Yes, sir, oo. microphone lang ang Bumabiyahe na kami ng oo, Visayas and ang karugtong namin, RD 'no, microphone lang. Kahit ang layo-layo ng ating mga kabihing opisyal. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pero, sa ating engineer ano, siguro ibabato ko engineer yung una kong tanong kay RD. Bago natin pasagutin si RD, we will have our station break. Pero bago kami maghiwalay, nais ko nang ibigay yung aking katanungan. Siyempre, of course, for the listening public and the viewing public, alamin po natin, ano po ba ang Internal Affairs Service no, ng Philippine National Police? RD, mamaya niyo po sagutin yan pagkaraan po ng aming station ID. Okay po, thank you. Dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Okay, ang programang ito hindag sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan ng SM Supermalls at SM Mega Mall at ng JB Stark Gaming Company. Siyempre, tulad po ng aking nabanggit kanina, we have 30 minutes after 12 o'clock. Muli pong nagbabalik ang ating butihing panauhin. Sabi nga, nagdudugtong kami through the microphones. Ano? Kahit ang layo-layo ni RD. Tulad po na ating tinanong kanina, RD, what is Internal Affairs Service po ng Philippine National Police? Nawala si RD. Siguro pakitawag naman si Robin, please. Okay, habang natabayanan natin, nawala si RD. Okay, Okay na po, okay na. Medyo nagkukuhan yung, yung connection namin. Okay. So, tulad ng aking nabanggit kanina, ang ating pong panauhin is si Police Brigadier General Joseph Bibayan, ang Regional Director ng IAS PRO1. Akin pong natanong kanina, RD, no, kung ano po ba ang PNP Internal Affairs Service. Okay. So siguro, may paliwanag ko lang. Ang PNP Internal Affairs Service was created pursuant to the provision of RA 8551, Title 5, known as the Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998. So 1998 ito na-create. And it was approved on February 23. Philippine National Police, which investigates infractions committed by the PNP members and thus to instill discipline and to enhance the delivery of police service and dispense justice. Ito yung mga nag-iimbestiga sa ating mga kapulisan. And at the same time, hindi lang naman nag-iimbestiga, nagbibigay din ng mga awards and reward sa mga gumagawa ng kabutihan sa ating serbisyo. Yun ang shortcut na kung bakit nagkaroon ng Internal Affairs Service. RA 8551, Title 5 of Reorganizational Act of 1998, which was approved on February 23 the same year. Go ahead po. Yes, and kung maitanong nyo kung anong mandato ng aming opisina ng Internal Affairs Service, kami yung nagkakandak ng proactive
inspection and audit sa ating mga kapulisan individually and sa unit ng ating kapulisan. For example, we conduct inspection, for example, dyan sa Eastern Police District. I think once na bumisita ako dyan kay General Asueta, so nagkaroon kami ng inspection. Especially dun sa accounting o personnel dahil sa kalaman ng lahat, siguro narinig nyo yung program trustee ni SILG, ni Attorney Benhur Avalos, na ang Bida? kapulisan ay minsan nagkukulang. Hindi malaman kung nasaan. So yun ang trabaho namin. Hinahanap namin yung mga pulis. Through inspection. Yun. Ina-account namin yung mga pulis. Kung sila ba ay nakakapag-trabaho ng maayos or parating absent or yun. Usually mga warm bodies ang ginagawa naming accounting. And of course, yung kalinisan ng istasyon na naging programa rin ng ating mga nagdaang Chief PNP Eliasar, and of course yung ating mga kulungan, kung malinis ba ang kalagayan ng ating mga preso. And ang importante dito, nag-iimbestiga tayo. Iniimbestigahan natin yung mga pulis na inirereklamo ng ating mga kababayan. For example, yun na nga, nabanggit kanina, nag-accommodate kami ng mga kalimitan na na-encounter naming problema, yung mga sabawsi, yung mga non-support, pinababayaan yung mga pamilya, iniiwan. How about RD, yung mga immoralities? Do you also entertain cases like that? Yun na rin. Kunyari, iniwan, Ayun, nag-asawa ng iba, pinabayaan ng pamilya, yun, nag-imbestiga kami. And of course, doon sa mga iba naman, especially during the past administration, yung motu proprio investigation, kagaya nung halimbawa, ibig sabihin ng motu proprio, meron kami mga iniimbestigahan na kahit hindi na iutos sa amin, automatic, iniimbestigahan ng IAS. For example, illegal discharge of firearms. May na-report, may nagpaputok na pulis ng kanilang baril. So yun, isa sa iniimbestigahan namin. Number 2, kung may namatay involving police during police operations at nagkaroon ng serious na injury yung mga tao na iniimbestigahan. And of course, doon sa iniimbestigahan din namin ay yung may na-violate sa human rights o maaaring umabuse yung ating kapulisan. And of course, kung may violation ng ating yung tinatawag nating Police Operational Manual, yung POP natin, Police Operational Procedure. Yun ang tinitingnan natin. And another thing, yung mga insidente na yung evidence during the crime scene ay yung nako-compromise. For example, natatamper, na-planting, di ba? Yung obliterated, kung nasisira, yun ang iniimbestigahan natin. And of course, yung mga insidente na ang ating mga suspect nasa kustodiya na natin, nagkakaroon ng sakitan at nagkakaroon ng injury. Yun ang iniimbestigahan natin. And lastly, yung sa motu proprio nga natin, yung sinasabi nga natin na yung violation of police operational procedure. Kung may nababiolate. Okay, RD, meron pong nais itanong yung aking partner, no? Pero partner, bago mo itanong yan, I suppose sasagutin din ni RD ito. AWOL cases, RD, sa inyo din po ba tinatapos itong yung mga yung mga nakasalang sa pagkakasala ng AWOL? Hindi po yan nasasakupan ng aming mandato. Actually po yung cases was the jurisdiction of the unit concern. For example, police station, yung ating yung mga special unit ng kagaya ng RPSB or other unit na nakakasakop sa kanila. Sila po yung nag-iimbestiga sa kanila. Okay, partner? Sir, matanong ko lang po, bakit po kaya sir sa tingin nyo sinasabi po nila na ang Internal Affairs Service po natin is the watchdog over the police? Okay. Yan lang kasabihan na sinasabi natin na we are the police of the police, yung sinasabi nila.
Kasi nga, kami yung may power para mag-imbestiga rin sa mga pulis. Di ba? Although we have different disciplinary machinery, kagaya ng NAPOLCOM, kagaya ng PLEB, kagaya ng ano pa yan? Ombudsman. Pero sa IAS kasi kami yung mas nakadikit sa mainstream. Kaya mas nakikita namin agad kung ano yung mga kamalian ng ating mga kapulisan. Yun siguro kaya sinasabi nilang we are the police of the police, the watchdog. Okay. Meron tayong isang katanungan dito, no? Ano daw po ang masasabi nyo o reaction ninyo sa Chief PNP Brigadier General Asurin Jr.'s statement on that the investigation of the police in the case would be more credible if the IAS were separated from the National Police? Yes ma'am, ganito kasi yan. Kami kasi is only recommendatory to the disciplinary authority. We are just recommend kung anong punishment, kung anong decision ang pwedeng ibigay namin sa DA or sa disciplinary authority. Hindi pa final yung aming decision na i-recommend sa disciplinary authority. So siguro kung kami ay masa-separate at bibigyan ng power, adjudicatory power to magsentensya sa Tagalog ba, kung mag-decide kung anong papataw na kaparusahan dun sa ating pulis, siguro it's either may advantage at meron ding siguro disadvantage. Pero nakikita namin kami naman sa IAS kung ano yung mga pinipresenta at naimbestigahan namin na nakukuha namin mga ebidensya, testimonies at sinasabing material and documentary evidence, doon lang na pinagbabasihan namin. So, mas maganda nga siguro kung magkaroon kami ng adjudicatory power para independent kami. Kung ano yung magiging desisyon namin, final and executory na yon. Kaya siguro nabanggit din ni Chief PNP na gano'n. Kasi nga naman nag-i-endorse sila after parang the thorough investigation, the thorough gathering, so natapos ini-endorse lang nila. Walang parang tama po ba RD, parang wala sa inyo yung final yung parang verdict. Wala pa yung final verdict. Parang ano lang kami, recommendatory lang kami. Pero at least talagang through IAS also na nagko-conduct ng thorough investigation, na-solidize nila yung mga facts and evidences, 'di ba RD? Yes ma'am. Yes ma'am, that's true ma'am, that's true. Okay, partner? Tanong naman natin partner kay RD yung tinatawag nating sir, ano po ba yung PNP IAS desk natin at ano po yung nagagawa nito at para saan po ito, sir? Isa na ring program ng aming Inspector General Attorney Alpigar M. Triambolo na magkaroon tayo ng IAS desk. Itong IAS desk is yung inilalapit namin sa ating mga mamamayan na actually kasi ang setup ng IAS, meron tayo sa region, meron tayo sa province. Hindi tayo nakakaabot dun sa mga maliliit nating istasyon. So ang naging programa namin ay magkaroon, kahit nga sa barangay, supposed to be, magkakaroon kami ng IAS desk para yung mga reklamo or complaint or kabutihang ginagawa rin ng ating kapulisan, nakakarating agad sa amin. At yun naman siguro, ginawa din dahil para yun nga, mapalapit yung loob ng ating mga mamamayan na hindi na pupunta na dyan sa Kamkrame, pupunta dyan sa NCRPO para magreklamo. So mayroon na tayo doon sa police station, mayroon na tayong IAS desk. So sa IAS desk, doon pa lang na-evaluate natin kung pwede nating i-accommodate yung kung yung harassment lang or whatsoever. At nakikita rin natin yung magandang performance ng ating kapulisan, nakakarating din sa IAS desk kung sila ba'y karapat-dapat na bigyan ng award o reward. Hindi lang yung mga pagkakamali.
tinitingnan din natin yung magandang performance ng ating kapulisan. So, ibig sabihin, RD, itong IAS desk ay meron na po. Kasi, no, partner ko, ako yung, halimbawa, isa akong pangkaraniwang mamamayan. Previously kasi, RD, talagang, ang mentality po kasi ng isang Juan de la Cruz, once you mentioned IAS, this is just located in Camp Crame, no, and NCRPO. And thankful enough na sabi nyo, you will reach out, magkakaroon sa mga police station, even with the barangay, no, very, ika nga ay, makaaabot na ang ating mga pangkaraniwang kababayan. Yung palagi kasi, RD, yung reklamo, no? Yung palagi yung hinaing, how can we reach out to them when in fact, parang feeling nila unreachable because it's only in Camp Crame, in NCRPO. But going down to the level of barangay and police station, thank you po para mula sa ating mga kababayan. Kaya nga partner, napakaganda rin ng sinabi ni Ardy, no? Hindi lang basta yung reklamo ang pwedeng ipaabot doon ng ating mga kababayan. Oo. Although pati yung magagandang gawa ng ating mga kapulisan para mabigyan ng magawaran naman din ng pagkilala or award, di ba? Alam din naman ni RD Sabi ko nga, pinagmamayabang ko kasi RD, sabi ko napakabait ni Police Brigadier General Joseph Bayan, being the Regional Director of IAS, very approachable, very accommodating, no? Kasi sabi nga natin, yung papuri, RD, no, sa ating mga kapulisan na kung saan ay pwede naman nilang iparating, nagsisilbi po kasi itong inspirasyon naman. 'Di ba, RD, sa ating mga alagad ng batas to do more, to serve with honesty more pa, 'di ba? Tama po, tama po. Parang ano po 'yan, parang kung saan pampagana sa ating Parang mga fertilizer. mga pulis. Parang Oo, gano'n. kasi Moral booster. Yes, hindi lang naman police ang nai-inspire doon. Of course, with the family, they will be proud enough, no? Doon sa kanilang ama ng tahanan na lalo na police na may magandang serbisyo sa bayan. Tama po 'yan. Yung pong pagsasabit ng ang medalya sa ating mga kapulisan dahil sa kanilang magandang gawa ay napakalaking na po noon. Karangalan para sa kanila. Para maggumawa pa sila ng ng magandang gawain para sa ating mga mamamayan at ating bayan. Kasi RD anak ako na isa ding nasa serbisyo, medyo matagal na, no? Talagang bawat police partner, bawat nare-receive nyo, nakita ko ito sa aking daddy, no? Nakalagay siya sa isang kwadro, di ba, RD, no? Kumbaga, yun ay, inspirasyon niya sa Mahalaga ating mga talaga. kapulisan. Anyway, batid po natin na ang ating kadaupang palad ngayon is the Director of the Regional IAS PRO1. Alamin naman natin, diyan po sa inyong area of responsibility, RD, as the Regional Director, no? Ano naman po yung mga karagdagan pang isinasagawa nating programa at proyekto, lalo pa po sa ikagaganda ng serbisyo ng IAS, ng Regional IAS PRO1. Dito po sa ating rehiyon, sa Regional Police Regional Office 1, medyo okay naman po dito kasi nga po friendly and discipline ang ating mga kapulisan dito. Siguro dahil na rin sa, of course, the first family is a resident of this region, kaya medyo mga disiplinado and friendly ang ating mga kapulisan dito. And of course, we as IAS is only supporting them on their activities, especially dun sa ating ito nga yung programa din ng ating Chief PNP, yung pinagtitibay natin yung kasimbayanan na palagi nating yung maka-reach out na rin sa ating mga kababayan, especially nandun sa mga barangay, and of course pinapalakas natin yung ating pakikipag-ugnayan sa simbahan. So napakalaking bagay dahil yung moral aspect ng ating mga kapulisan ay na-expose. Of course, pag sinabi nating religion, siguro lahat yata ng kabutihan nandun na, di ba? Kaya siguro maganda rin talaga na yun. Ang ginagawa lang namin, siyempre, dun sa mga checkpoints,
sa mga choke points. Tinitin lang namin kung talagang proper yung kanilang ginagawa, especially pag siguro nga, kasi bago rin ako dito, titingnan ko lang yung kanilang mga actuations kasi may napapansin lang ako tuwing ako'y nagbabiyahe, pupunta na dahil yung iba, nasa checkpoint, may sasakyan, nagbi-blink, pero wala yung pulis. Yun ang una kong chinecheck. Siguro, Okay. intensify lang natin yung ating inspection para naman sila maging alerto. Kasi tahimik nga yung lugar, hindi naman nila alam, baka biglang, di ba? Mas okay na yung lagi silang alerto para hindi sila masingitan sa mga checkpoints, sa police station, at sa yung mga lugar na matatao na dapat laging alerto ang ano natin doon, mga kapulisan. Hindi yung nandun ka nga, nagte-text ka naman, di ba? Kung saan-saan ka nakatingin, hindi ka kuan. Dapat hindi ganoon ang ating ang ating actuations. Yun lang tinitingnan ko na medyo palibasa nga, tahimik yung lugar, siguro kumpiyansa. Dapat hindi ganoon. Dapat palaging alerto tayo sa mga mangyayari at sa mga inaasahan. Okay, RD, do you entertain complaints that will pass through yung social media? Nag-entertain po ba ang IAS ng mga reklamo para kaugnay sa ating mga kapulisan through texting the office of the IAS, or they have to reach out ang office po ng ating mga IAS? Yes, ma'am. Yung mga napopost sa mga social media, Opo. iniimbestigahan po namin yan. Mhm. Parang kami yung nagiging nominal complainant to verify kung totoo talaga yung mga pangyayari. In-entertain po namin yan, especially yung kahit na yung anonymous letter, iniimbestigahan namin. Opo, yung iniimbestigahan po namin para lang masabi na talagang tinitingnan natin lahat ng mga pangyayari na baka nga totoo, wala lang makapagsumbong. Yun po ang yung po ang tinitingnan din natin. Lahat po ng reklamo ay ini-entertain naman po natin at tinitingnan kung ito ba ay totoo o hindi. Kapag naman po yun po naman malalaman natin kung mga yan ay harassment lang or mga gusto lang manggulo sa ating mga kapulisan, nalalaman po naman yan through our validation. So, para lang po walang masabi or kung ano mo yung mga pinalalabas. Especially doon po sa mga abuso ng ating kapulisan na napopost sa social media. Actually po, tinitingnan po namin yan. Pinipili po namin wag maunahan ng media. Kung totoo yun. Sabagay, oo. Na-entertain po namin yun. Na-entertain po namin yung mga ganon. Kumbaga, RD, parang sa isang pamilya, partner, no? Ito ang pamilya mo, tapos may pagkakamali yung isang miyembro sa pamilya mo. Better yet na ikaw muna yung dumisiplina bago ang iba. Tama po ba, Yes, ma'am. RD? Yes. Tama po yun, ma'am. Tama po yun, ma'am. Okay, isa na rin. Bakit po? Sige po. Go ahead, RD. Go ahead. Go ahead po. Sa amin lang po, gusto ko lang ipaabot sa ating mga kasamahang pulis din na ang Internal Affairs Service ay hindi nyo kalaban, hindi kami tumitingin ng mga kamalian. Kami po ay kakampi nyo sa ating mga mainstream. Kami lang po ay nagtatrabaho. Kung ano po ang dumating na trabaho sa amin, yun po ay trabaho lang, walang personalan. Yun po ang aming motto lagi. Kami lagi po ay parehas. Kung ano po dumating sa amin, iniimbestigahan namin. At kung ano man po yung mga ebidensya na maihahan namin at makikita, yun po ay trabaho namin. Wala pong personal na na ibig sabihin na ginagawa namin dahil personal. Hindi po. Trabaho lang po. Okay, RD, isang katanungan lang po, nais pong malaman kung halimbawa daw po ang isang pulis ay nagkaroon ng isang usapin, at ito ay hawak ng IAS. Gaano po ba, does it take long para ika nga ay ma-endorse ang nasabing usapin para sa parang yung magkakaroon na ng hustisya, whoever it is, either the complainant or yung ating police na nadadrag? Yes, ma'am. Isa po yan sa naging programa, napakagandang programa ng aming Inspector General, yung tinatawag namin na template na once na pumasok sa amin isang complaint, doon po sa evaluation, kung magkakaroon siya ng probable cause,
hanggang sa matapos yung kaso ay yung pong pinakamabilis naming proseso na ginagawa ay sa loob lamang po ng 30 days. Tapos po yung kaso. May endorso po namin yan na may re-recommend namin sa aming DA doon sa kasong yun. Maliban na lang po kung halimbawa ay nagkakaroon ng extension or kailangan pa naming imbestigahan, siguro po matagal na yung 2 buwan. Pero ang pinakamabilis po naming baka nga po hindi pa abot ng 30 days kung talagang kompleto yung aming mga hawak na dokumento at mga ebidensya, ay madali po naming may endorso yan sa disciplinary authority. Mabilis lang po. 3 days for the evaluation, 7 days for the prosecution, and doon po sa summary hearing is 20 days. So, in total, 30 days. Okay, RD, meron lang pong dito, no? Yung nabanggit nyo kanina, partner yung sa child support, Bausi case, no? What if daw po nakamatayan nung ikino-complain na police yung may kaugnayan sa Bausi case natin para sa child support? Paano daw po kung nakamatayan ang kaso? Paano daw po ito magpo-push through or mapupuso yung hinihiling ng pamilya? Sino po yung namatay? Yung pulis po na magsusuporta? Opo, yung pong pulis na ay inirereklamo dahil sa hindi pagsuporta sa kanyang pamilya, but unfortunately the concerned police is namatay. Magtutuloy-tuloy daw po ba yung hindi ko ayun. po masagot. So, hindi. Ang jurisdiction lang po natin ay yung sa mga active. Opo. Sa active. At least, di ba, RD, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, at least nagkaroon tayo ng parang isang idea na although IAS is entertaining yung mga Bausi cases, but the only concern is yung sa mga active. Ika nga, when it comes to yun na nga, may death, ibang division naman ng Philippine National Police probably ang may hawak nito. Ayun, na-excite lang kasi bigla daw silang iniwan, partner, no? Anyway, partner, parang may gusto kang itanong kay RD. Go ahead. Wala naman, partner. Basta nalinawan lang tayo sa sinabi ni RD, no, na ang IAS ay laging nandyan para bantayan at masigurado na ang ating kapulisan ay maayos at disiplinado sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. May nagbiro tuloy, RD, baka daw kaya namatay yung pero he died with heart attack, ayun lang. Pero yun nga, at least nalinawan tayo kasi ang concentration ng isip nila is IAS can also entertain Bausi cases, but case to case pala ito, RD, no? Oo, matagal yung Opo. natin. Okay. Okay, batid po natin. Sabi nga ni RD, ang layo ng La Union, partner? So, RD, base naman po sa inyong experience, you've been there since January 2023. Tama po ba, RD? Yes, ma'am. Yes, ma'am. January 31. Okay. Alamin natin yung general situation ng statistiko naman, RD. Have you ever encountered na marami po ba yung ating mga IAS cases dyan or a little lesser, lalo na at nandyan na kayo? So, ma'am, pagdating ko pa dito, wala pa nga eh. Yung mga naikuhan ko lang dito, yung mga lang. Yun nga, minsan, nasisettle naman namin dito yung mga non-support, mga walk-in complaint. So, pag tinatanong namin, itutuloy niyo po ba yung kaso? At kasi ganito nga, pag nawalan ito ng trabaho, parang ganun gusto lang nilang magkaroon ng parang pag-uusap doon sa opisina. And then, pag nagkausap naman, nasisettle na rin. Hindi na rin nagpapile ng complaint kasi nga, problema, pareho silang maapektuhan, parang gano'n. So, sa mga domestic violence case na kagaya noon, mga non-support, mga, yun nga, away ng mag-asawa, hanggat maaari, kung kaya namin i-settle, sinesettle namin. Pero kung hindi na talaga at malala na,
in-entertain namin. And so far, doon sa mga violence naman, wala naman dito sa Region 1. Mababait ang mga pulis dito. At mababait din ang mga tao. Para wala sila. and Wala namang problema. And siyempre, RD, sabi niyo nga kanina, mostly nang nai-encounter nyo is non-support. Dahil ang pamilya po ng bawat otoridad o bawat kapulisan, siyempre nga, they're also looking for somebody or other divisions na ika nga ay aakap sa kanila at bibigyan ng solusyon ang kanilang mga ika nga nai-encounter na problema pagdating sa ating mga kapulisan. Naiilan lang naman yan, yung mga naliligaw ng landas, pero mas nakararami ang nasa tamang landas, RD. Opo, ma'am. Totoo yun. Okay. Okay, anyway, umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam, pero syempre bibigyan natin ng pagkakataon ang butihing Regional Director ng Internal Affairs Service, PRO1. Just please give us your message and parting messages. Sir, please go ahead. Yes, ma'am. Maraming salamat, ma'am, sa inyong programa, sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, sa pag-imbita nyo sa akin dito upang mabigay ng kaliwanagan tungkol sa aming mandato ng Internal Affairs Service. Pasasalamat na rin sa aking snapping underclassman, si Colonel Benliner Kapili. Salamat po. And of course, sa kanyang boss, kay classmate ko, member of Patnubay Class of 95, kay Attorney Brigadier General Wilson Asweta. At sa inyo na rin po, ma'am. Kay Captain Julius Christie. And sa iyo, Ma'am Flory Gabitan. Sa mga tagapakinig. At of course, sa istasyon po ninyo. Hindi ko na memorya kung ano yung kuwan. Sir, malaking si PD Antique. RD, si PD Antique. PD Antique. Colonel Mariano. Okay, ma'am. Provincial Director. PD Antique. Ano ba yan? Class 96 din? Classmate niya yan? 96 po, Kaagapay. Opo. Mga underclass. May snappy kong underclassman. Thank you po. Salamat sa pag-imbita. At sa lahat po ng mga tagapakinig, sana nabigyan ko kayo ng kaunting linaw kung ano po yung trabaho ng IAS. At sa atin na rin mga kapulisan, simple lang naman, trabaho ng IAS. Walang personalan, trabaho lang. Kaya ayusin natin ang pagsiservisyo sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Wala pong personal ang trabaho ng IAS. Kung ano po yung ginawa niyong mali at yung ginawa niyong tama na mabibigyan naman ng award and reward, ganun lang po ang trabaho namin. Sana maunawaan din ng iba at ng ating mga kasamahan. Wala kaming pine-personal dito, trabaho lang. At muli, sa ating mga tagapakinig, maraming salamat po. Sana po nabigyang linaw yung ibang mga katanungan nyo pa. At kung meron pa po, pwede naman po kayong kumontak sa amin sa IAS. Lahat po ng ating mga police station ay meron ng IAS desk. At madali na po kayong makakapagtanong. Madali na po kayong makakapagtanong kung paano ba i-complain, lalong-lalo na yung mga abusado nating kasamahan. At alam ko naman, kukunti lang sila. So, muli po, maraming salamat at magandang hapon na po sa ating lahat. Okay, regards daw from the Action Man. Congratulations sa inyo pong tanggapan ang Regional Director ng Internal Affairs Service ng PRO1. Inyo pong narinig ang tinig ni Police Brigadier General Joseph B. Bayan. Pong narinig Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan.
Dito ka, Kapitan. Binigyan. Okay, muli pong nagbabalik ang inyong bang lingkod, Flory Gabitan. Kasama ko pa rin ang aking co-anchor, Police Captain Julius Criste. Kanina po lamang ay nakadaupang palad natin ang Regional Director ng Internal Affairs Service ng PRO1, Police Brigadier General Joseph B. Bayan. Siyempre, the action man is watching. The man behind, lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan, Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, at sa lahat po ng bumubuo ng lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan. Tulad po ng ating nabanggit kanina, no? We will be having somebody, sabi nga, dumako naman tayo sa usapang transportasyon. Nais lang po natin na na muling alalahanin yung nakaraang pangyayaring nagkaroon po ng 3 days straight ng strike, no? Na ay naramdaman naman talaga ng bawat isa. Pero immediately, no, ito ay tinugunan at sinolve. In a matter of 3 days ay nagkaroon po ito ng solusyon. Pero ang tanong, ang lahat po naman ay nangarap din dun sa modernisasyon. Kaya nga immediately there are those people, there are those members of the transport sector wherein tumugon agad sila immediately, no? Pero sabi ko nga, lagi kong tinatanong sa aking sarili, bakit minsan kahit noong maliit pa ako ang tanong ko, bakit halimbawa pag bumuo ka na isang kumpol na prutas, bakit biglang nabibiyak ito sa gitna at may pinagtatalunan dun sa gitna? So ang atin po lamang, pinupuri po natin ang programa ng ating pamahalaan. Ito ay kaugnay sa modernisasyon ng ating mga pampasaherong sasakyan. So meron tayong mga kababayan, na naroon na po sa loob ng programa. Kaya minabuti po natin na sila naman ang kumustahin yung mga nasa loob ng programa ng modernisasyon. Pero sabi nga po nila, bago nila ihayag yung kanilang naman ay ini-enjoy ngayon with the modernization program, nais naman nilang magpaabot ng pasasalamat sa ating mga otoridad, sa Philippine National Police at sa lahat ng authorities concerned na ay nag-monitor, nag-alaga ng peace and order during the time of strike. Partner, alam mo ba yon? O nasa seminar ka na naman. Nais natin bigyan ng pagkakataon. Sabi ko nga I will just let him introduce himself. Nasaan yung picture ng ating NCR Transport Consolidated Entities represented by its spokesperson. Si Ka Freddy Fernandez at Hernandez. Ayan, nakikita nyo po sa ating screen, yan po ang bumubuo, ang mga opisyales ng National Capital Region Transport Consolidated Entities. That is just the officers, no? Yan po yung mga officers, sila po yung nandoon na sa loob ng modernisasyon. At tulad ng sabi mo, gusto mo personal na magpaabot ng pasasalamat sa Philippine National Police on behalf
of the group. Please go ahead. Yes. Una magandang hapon po no sa ating mga kababayan sa nakikinig ng Lingkod Bayan. Magandang hapon po sa inyo lahat at po sa katabi ko si Ate Flory at si Captain Julius po na nandito sa tabi ko. Andito po kami ngayon dahil ako po ipinapunta ng ating grupo ng NCR Consolidated Entities ng Cooperative and Corporation po na para personally magpasalamat po sa ating mga kapulisan sa ginawa nilang pagtulong at paggabay sa ating mga kasama natin. Parang masasabi ko po no na tayo pareho serbisyo publiko ang ginagawa natin. Yun po yung nakita kong magandang naging ugnayan po ng kapulisan at ng transportasyon dito sa nangyayaring ganito na merong kaunting problema na hinaing ang ating mga kasama sa hanap buhay. Ito po, pasasalamatan ko na po. Pasensya na po kayo, babasahin ko. Nag-research po Go ang ahead. inyong lingkod para personally may isa-isa po natin yung ating mga dapat pasalamatan. O bago ka magpasalamat, syempre ang sasabihin natin dito, partner, because you are a uniformed PNP personnel and an officer, ang pasasalamat kasi na yun, it's not only dedicated to the transporter group, dahil seguridad ng transport group, dahil syempre ang yung sakitan, if ever, no? At seguridad syempre ng riding public. Go ahead, sir. Yes po, yung po yung ano yung maganda po doon, yung mabilis na tugon ng ating kapulisan pag may tawag po na merong konting kaguluhan sa isang lugar, in a matter of 5 minutes po, nandun na yung ating kapulisan. Napakabilis po, napakaganda ng ugnayan po natin. Sana magpatuloy itong ganitong ugnayan para po sa magandang samahan. Yun po, ulitin ko, ay isa-isahin ko po yung ating pasasalamatan. Go ahead, sir. Unang-una po, yung ating PNP Chief, General Rodolfo Azorin Jr. Yun po, maraming salamat po sa inyo, General. Tsaka yung po ating NCRPO Chief, Police Major General Edgar Alan Ocubo. Maraming salamat po sa inyo, sir. MPD District Director Brigadier General Andre P. Dizon. Yan po yun. Tsaka po si MPD, SPD District Director Brigadier General Kirby John Kraft. Mga sir, maraming salamat po sa inyong ginawang tulong. NPD District Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, sir, mabuhay po kayo. EPD Eastern Police District Director Brigadier General Wilson Asueta, sir, kasama ka rin po, mabuhay kayong mahaba. QCPD District Director Brigadier General Nicolas Torpe III. Torre. Torre. Sorry po. Sir. Hindi torpe yan si sir. Sorry po. Huwag niyo po ako paglalas ko. Go ahead. Mga sir, mga general, maraming salamat po. Sana magpatuloy po yung ugnayan natin bilang serbisyo publiko sa ating mga kababayan at sa mamamayan. Kami po ay extended po ang aming pagtulong kasi po saklaw din po namin yung kalikasan. Sana po doon din mapunta tayo, makita natin kung gaano kaganda ang programa ng ating gobyerno at palakasin pa natin ang uglayan ng ating kapulisan at ating transportasyon para sa ikagaganda at ikakaunlad ng ating bayan at ikagaganda at ikalilinis naman ng ating kalikasan. Yun po, maraming salamat po sa ating katabi na pinagbigyan tayo na makapagpasalamat personally sa ating mga butihing mga general na namumuno dito, lalo na sa NCR. Yan po, si Ate Flory, si Captain Julius, nakatabi ko ngayon personally. Okay. Salamat na marami sa inyo mga general po. Okay, as the request for extending the thanks coming from the NCR Transport Consolidated Entities, very well said partner. Pero syempre, we will also take this opportunity na kumustahin naman sa kanila yung kaugnay sa modernization program ng ating pamahalaan, wherein ang pagkakaintindi ko halos almost 90% or how many percentage ang sa inyong grupo ay nakapasok na doon sa modernization program. Paano mo i-share ito sa ating mga kababayan para malaman naman namin sabi ko nga lagi Kapredi kapag halimbawa meron kang isang buong prutas dito, pag biniyak mo sa gitna, it's either of the two, ito ba hahatiin mo o mapupunta ito dito sa we are just giving samples na kung saan narito ngayon ang isang
samahan na nandoon na sa loob ng programa. So ang nais nating alamin, may kagandahan ba itong naidulot? Ano po ba ang mga tinatamo niyong benepisyo at kaugnay sa batas na pinatutupad ng ating pamahalaan? Meron po ba itong natugunan mga batas like the Clean Air Act and the Climate Change Act, no? Sasagutin niya sa atin yan, partner, kasi sila yung grupo na nasa loob na ng modernization. Sir, please go ahead. O yun po, una noon, nagpapasalamat po kami sa gobyerno dahil po dito sa programa na inilatag nila na nakita po namin yung magandang magiging epekto nito na naging maayos po yung aming pagpapatakbo ng aming mga kooperatiba, ng aming mga korporasyon. Kaakibat nun yung sabihin na natin na talagang may konting pagiging obligasyon sa ating bangko dahil po kailangan natin kumuha ng ating modernong sasakyan, may presyo din po siya, pero kaya naman pong bayaran. Hindi po tayo pautangin ng ating bangko kung tayo makapagpapasa ng business plan na hindi po natin kayang bayaran. Yun po yung nakita natin na magandang dulot nito kasi po nakaalalay ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno sa ating mga transport group na gustong pumasok sa programa. Napakaganda pong programa. Laging nandyan ang ating gobyerno para tayo alalayan, assist yan. Kung titingnan po natin, binibigyan po tayo ng 5% subsidy equity na kung saan ngayon, kung i-convert po natin, nasa 160,000 na po yung equity subsidy na pilit pa rin inaalala ang transport sector na dagdagan pa kasi maliit, additional daw, 100,000 ang sabi ng ating butihing Yusek Steve Pastor para maging 260 na. Yun po. Tapos napakagaan po dahil 6% lang po ang inilatag na interest po ng ating bangko sa loob ng isang taon. Bali, parang sabi natin 0.5% per month lang po yung interest. Tapos, ang pinakamagaan po noon, 7 taon pong babayaran. So, napakagaan po. Kaya po kami mga nandito sa transport sector na pumasok sa hamon ng modernisasyon ng ating gobyerno, nilabanan or tinugunan ang ating pangangailangan na maipaunlad natin ang ating pangmasang transportasyon na mapaganda. Kumbaga presko yung ating usok na nakukuha, lumalabas sa ating modernong sasakyan, komportable ang So merong natutugunan na sa ini-implement na batas ngayon ay may tinutugon ng modernization, the Clean Air Act and the other one is the Climate Change Act, no? Go ahead, sir. Yes po, yan. Isa po yan kaakibat po sa naging programa nitong modernisasyon. Yung pong ating dalawang Republic Act, yung ating pong Clean Air Act, Republic Act 8749, yung Clean Air Act, na kung saan talagang yung mamamayan ang makikinabang. Tapos yung isang Republic Act naman, yung 9729, yung Climate Change Act, na kung saan yung ating kalikasan naman ang makikinabang. Oo, dahil bakit ko sinabi na may mga batas tayo na kumbaga masusuportahan, maganda yung magiging epekto. Kasi po, yung ating mga modernong sasakyan, Euro 4 engine, napakababa po ng emission. At saka isama mo na rin ito, no? You're talking about the Euro 4 engine now. Isa sa pinag-uusapan dito, mapapanatili ba yung iconic Jeep, ang Tatak Pinoy with the modernization program? Yes po, Ma'am Flory, kaya naman po na mapanatili yung itsura ng ating ganun pa din. Yung itsura ng ating mga iconic jeep na sinasabi natin, talagang kultura na ng Pilipino pag sinabing jeep dito sa Pilipinas, no. Diyan tayo nakalala. Kaya nga lang po, depende po 'yun sa ating mga kooperatiba or korporasyon kung 'yun ang gusto nilang piliin. Parang cellphone lang 'yan. Ano bang gusto mong brand or anong gusto mong style ng cellphone? Ganun po 'yun. Pero hindi po tayo iniimpluwensya ng gobyerno tanggalin totally yung iconic type na itsura ng ating mga sasakyan. Wala pong ganon. Basta kung yun ang napili nyo, marami pong manufacturer or supplier na gumagawa po niya. Nandyan po si Francisco, nandyan si Santa Rosa. Kasama na rin po yung ating lumang manufacturer na si Sarao. Meron po silang ipine-present na iconic. Nasa inyo po yun, mga kooperatiba, mga korporasyon. Kayo po ang may karapatan na pumili ng inyong gustong itsura na sasakyan. Yun po yun. But with your group, with the modernized units na you have, ito ba ay gawang Pinoy?
Yes po, sabihin ko yung aming pong mga pinili na mga nauna lalo ng mga sasakyan natin, 100% po puro gawang Pinoy. Ang imported lang po yung mga makina natin tsaka yung mga chassis kasi po dinadala po yan dito. Ang tawag po doon isang lote. Pero pagdating na po sa planta ng mga sasakyan na yan, binubuo na po mga kasamahan natin, mga Pinoy po ang nagbubuo niyan. Yung hindi ko na po sabihin yung mga brand pero marami pong Wag brand. na, malapit na kita pagbayarin eh, no? Sorry po, sir. Kaya hindi ko nasasabihin yung brand kasi Diba, engineer, ano? pag ako sinabi ko yung brand, sisingilin ako dito, sisingilin ko din kayo. Hindi na po ako sasabi ng brand. Pero marami pong brand na ginawa po dito sa atin sa Pilipinas. Kaya maraming kapwa natin Pilipino ang nakikinabang nung programa na sila yung gumagawa, sila yung nagpapanday. Lahat ng kaha, no? Lahat po Kumbaga, ng kaha, dadali lang dito. Kumbaga, makina lang ini-import natin. Makina lang in-import kasi wala po tayong dito. Yung mga Euro 4. Tapos bubuin na po yan sa planta nila ng buong kaha. Kaya po sigurado po kami gawang Pinoy at Pinoy po din nakikinabang sa pagpandayin po ng mga kaha ng mga modernong sasakyan natin. Yun po. Okay, we only have about 15 minutes, ano? Tama yung sinabi niya, ang haba-haba ng tatalakayan. Pero konti lang, ano? Konti lang. Dito sa modernisasyon na to, partner, ay may kaakibat ito na consolidation. Yun yung isang confusion ng ilan nating mga kababayan din, ano? They have to be consolidated with the modernization. So again, pinupuri natin itong kanilang grupo na nasa loob na ng modernisasyon. Since nandyan pa rin at binibigyan ng solusyon ng ating pamahalaan ang nasabing usapin sa konsolidasyon, would you mind to please share us naman also kung ano stand nyo dito, no, doon sa consolidation? Opo, Ate Flori, Captain Gildius. Yung pong consolidation, isa po yan sa pinaka-importanting aspeto ng ating programang modernisasyon. Bakit po nilalagyan ng ating gobyerno ng consolidation? Kino-consolidate po siya para ilagay sa pangangalaga ng kooperatiba or korporasyon. Napaka-importante po niyan kasi po sa ngayon kung individual po ang pag-ooperate po ng ating mga pampublikong sasakyan, ang nangyayari po niyan nagiging parang personal niya lang pong panghanap buhay po yung ating mga prangkisa na ginagamit nila sa daan na kung saan kung after po nitong kumita ng kanyang pansarili na pong pangangailangan, yan po mawawala na sa lansangan. At yung pong pagkawala niya sa lansangan, yun po yung isang tanda ng kakulangan ng sasakyan sa daan. Kaya po makikita nyo sa hapon po, nakulang na po ang sasakyan. Hindi po yan cost ng traffic. Yan po yung cost ng individual operation na kung saan umuwi na po after nila makuha yung kanilang pangangailangan sa tahanan. Yun po. Pag meron na pong consolidation niyan, ina-assure na po ng kooperatiba na yung pong ating pampublikong sasakyan talagang isa-serve po sa mamamayan, sa publiko, yung pangangailangan nila na kung saan hindi lang po papasok ang kanilang seserbisyuhan, pati po yung pauwi kailangan maihatid po natin sa kanilang mga tahanan. Yun po yung importansya ng konsolidasyon. Kaya po ang konsolidasyon, binabago po yan ng gobyerno, hindi naman po yan tinatanggal na bilang karapatan natin. Tayo din po yung may-ari ng ating mga prangkisa, ang kooperatiba po. Tandaan po natin, ang ating pong prangkisa pribilehiyo lang na kung saan pwedeng bawiin ng ating pamahalaan kung tayo hindi susunod sa mga kanilang patakaran. Inaayos po nila ngayon ang ating prangkisa para po mapaganda ang patakaran ng ating transportasyon sa daan. Yun lamang po. Okay. Kaya nga alam mo partner noong mga panahon ng ating dating Pangulong Duterte, no? Hinold niya yung yung sale and transfer, no? Kasi doon sa sale and transfer partner as high as 1 million binibenta yung mga prangkisa. Tayo ay tumanda na lang kahahawak ng mga biktima ng mga ganyang mga kalokohan. Kaya tinigil partner yung sale and transfer noon dahil as high as 1 million, ganun na ang halaga. But then pinapaalala ng pamahalaan na ang prangkisa nga isang pribilehiyo lang. Any moment, anytime, maaari pong bawiin sa atin yan. So, sa ginagawa naman ng pamahalaan, may gamot para sa ikabubuti ng ating mga kababayan, lalo ang ating mga kababayan na engage sa transportasyon. So, we only have 5 minutes, huwag kang mag-overtime.
bigyan pa rin natin siya ng pagkakataon, ano? Doon pa rin tayo sa modernization na kung saan po, sabi nga ni Capredi, no, mananatili ang iconic jeep, ang tatak Pinoy, ang ating jeep na tinitignan ng mga banyaga, no? So, nais mong manawagan or iparating sa ating pang mga kababayan about the modernization program na kung saan yun po ang isinusulong ng ating mga kababayan, lalo na ang NCR Transport Consolidated Entities. Go ahead, sir. O yun po, nananawagan po ako sa mamamayan. Sana po ang modernisasyon na isinusulong ng ating pamahalaan, ating pong katigan, ating suportahan. Bakit ko po hinihiling na inyong suportahan? Ito po ay makakatulong sa ating kalikasan. Kung matatandaan nyo po nung panahon ng pandemic, nagdeklara po ang ating DNR, ang ating environment, na kung saan naging healthy daw po ang ating environment kasi po daw base sa kanilang pag-aaral 80% po daw ng nakukuhang dumi ng ating kalikasan galing sa ating lumang sasakyan. Kaya po itong pagpapalit ng ating sasakyan hindi lang po dito nakapokus. May mga programa po ito nakadikit na mas maganda pa rito. Pero ang pinaka-importante po yung ating mga makina na ipinapalit na talagang Euro 4 eco-friendly yung ating pong mga sasakyan na ipinapalit. Kaya po sa mga mananakay, sa mga mamamayan, sa ating mga taga-gobyerno, sa ating mga taga-politiko, suportahan po natin ito. Mahalin po natin ang kalikasan para po magpatuloy po ang buhay. Umaba po ang buhay ng ating mga mahal sa buhay at ating mga kababayan. Ito lang po yung sagot para sa ating mga napagkasundoan sa ibang bansa na kung saan susuportahan po natin ang ating climate change, ang ating Clean Air Act. Kaya po ako taos-pusong nagsusumamo sa inyo na itong programa ng ating gobyerno wag po natin pigilan, wag po natin kasi po ang ating kalikasan meron na po yung sakit, may cancer na yan. Kaya nga sabi nga butas na or meron ng butas ang ating ozone layer. Kaya po gamutin po natin sa pamamagitan ng pagpapalit ng ating eco-friendly na mga makina, mga makabago na ating makina na mababa lang po yung emission na ibinubuga. Kung po pwede nga lang po lahat kumbaga electric jeep na po talaga kung po pwede lang bakit hindi. Kaya lang po sa ngayon ito muna yung gawin natin para kahit papano yung sakit na nakukuha ng ating kalikasan sa pagbuga ng ating mga lumang sasakyan maibsan naman kahit papano ng konti, paunti-unti. Yun lamang po, maraming pong salamat. Mapakinggan po sana natin ang ng ating kababayan, ng ating kahilingan, nagsusumamo po na ito pong programa ng ating gobyerno ay ating suportahan. Sa mga kasama ko rin po sa grupo sa NCR, Consolidated Entity ng kooperatiba at korporasyon, marami pong salamat sa inyong binigay na tiwala dito sa akin para ipahayag ang inyong saloobin, ang ating saloobin sa gobyerno na itong programa napakaganda po para sa Pilipinas, para po sa lahat ng mamamayan para sa mamamayang Pilipino ng Pilipinas. Yun lamang po, maraming salamat po sa ating mga kasama dito, sa ating Ate Flory, bagong kaibigan, at si Captain Julio. Sana po pag may pagkakataon pa, makarating ulit tayo rito para iparating sa pamahalaan yung ating mga ginagawang kabutihan na pagtulong sa pamahalaan. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Okay, marunong siya tumiming. Kita mo, partner, I only have about seconds na lang. Pero sandali, nag-message ang office ni Police Brigadier General Joseph Bayan, sir. Yes, we are sending the video, sir. Nanonood si General Bayan. Wow, salamat po, General. Okay, so once again, thank you po sa pagkakataon, kasi your extension also, thanking all those officers, all the authorities na nag-extend po ng nangalaga sa ating kaligtasan, the peace and order noong nakaraang strike ay siyempre nakakatabad din ng puso coming from those people na inalagaan ninyo. Thank you very much. On behalf of the Philippine National Police, Captain Junior Criste, you are beside him, nag-extend sila ng thanks sa inyong tanggapan. Paalam na ikaw.
Okay, maraming salamat sa sir sa inyong mga pinahayag na mahalagang mga impormasyon sa ating mga kababayan, no? At muli po, nagpapasalamat ako sa inyo sa pagsama niyo sa aming programa. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Martes. Ako po ang inyong kaagapay, Police Captain Julius Christie. Pagpalain at ingatan po tayo ng Diyos. Magandang tanghali po. Okay, so thank you very much sa ating technical side, kay Engineer Arnold, sa ating PNN, Police News, Philippine National Police Reporters, at sa EPD Reporters. Thank you very much kay Corporal Barameda, ngayon din kay Patrolwoman Elise Cortez, sa ating writer, no? At siyempre sa LTFRB kay sa Regional Director ng National Capital Region, Attorney Zona Tamayo. At sa Chief Legal ng NCR LTFRB, Attorney Sherwin Visconde. Naku, nalimutan ko, RD. Okay, at siyempre sa Central Office, Attorney Bob Peg, ED, at kay Attorney Eric Valero. So once again, tayo po ay magkarinigan muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Ninen, ka ha? Kala ko